Hello guys! Hello, this is for Virgo. Virgo, welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa lahat ng Virgo. Okay, this is for the 3rd week of June. Welcome ang lahat. Okay, Virgo. Okay, number 33, concern and main male. Okay. So, nakikita ko sa'yo dito, Virgo, plus sa ilalim is bad health. Kailangan mo daw na mag-ingat, lalo na sa health mo. Okay, mag-iingat ka sa health kasi ang sinasabi ng bara sa'yo dito na possible na yung ibang Virgo, lalo kung babae ka, siguro nasa nasa 30s or 40s, parang ganon, single, medyo nag-aalala ka para sa pagtanda mo kasi pwedeng inaakala mo na since dalagang matandang dalaga ka, ay wala nang mag-aalaga sa'yo. Parang yun, nakikita ko sa linggong ito na nag-aalala ka para sa pagtanda mo. Okay, another also, may mga Virgo dito na nag-aalala siguro kayo para sa inyong father, parents, siblings, sa inyong grandparents, parang ganun. So, this week is medyo medyo balisa ka. Yun yung nakikita natin. For literal dito, pwedeng may problema yung father mo, health issues, pwedeng meron siyang nararamdaman na kailangan na ipa-doktor, parang ganun. Na pwedeng nagbibigay sa'yo ng pag-aalala. Oops, sorry. Okay, leaf cutter ant. Okay, so dito sa crane, sinasabi ng barahan na surrender, Virgo. So, kung ano man yan ng mga bit-bit mo, ng mga bagahe sa buhay mo, you need to surrender, you need to let go yung mga limiting beliefs mo, okay? Kasi hindi mo na yan daw kailangan sa mga susunod pang mga pangyayari sa buhay mo. Mga outdated and old belief natin, okay? So, yun. Leaf cutter ant, army of life. Kung may kailangan ka ng tulong, mag-reach out ka. Okay? Huwag kang maghintay na yung mga tao yung mag-reach out sa'yo para tulungan ka. Kasi alam mo na sa Bible yan. Okay? Kung tayo ay may kailangan, kumatok tayo. So, ask for help, seek support. You are not alone. Okay? Yun yung sinasabi. Kasi alam mo yung leaf cutter ant. Yung mga ant naman talaga, they're helping each other, 'di ba? And hindi sila kumikilos mag-isa. May nakita ba kayong ant na mag-isa lang siya? Wala, 'di ba? Palaging dalawa, tatlo, and group. Army. Okay? Yon. So let's check Virgo. Okay, King of Earth and Five of Air. Nakikita ko sa'yo dito, marami kang pangarap sa buhay. Kumbaga, sobra-sobra yung motivation mo. Ito yung King of Earth, ito yung ito yung pangarap mo. Pangarap mong maging prosperous, maging successful. Kasi you're planning na parang meron kang mindset na pag mayaman ka na, pag marami ka ng pera, dun ka tutulong sa mga tao sa paligid mo. But this week, parang nakikita ko na yung plano mo na yan, yung mga plano mo sa buhay, ay posibleng i-give up mo na siya. Kasi parang outdated na siya eh. Parang mararamdaman mo na, ay hindi na siya. Kailangan kong magbago ng pangarap. Parang gano'n. Yung pangarap mo dati, pwedeng outdated na siya. So, kailangan mong palitan. Kailangan mong i-give up. Okay. Ang maganda dito, sinasabi ng bara sa'yo na Virgo na
may choice ka in options. Kumbaga, like for example, marami kang pangarap sa buhay na hindi mo pa na-achieve sa ngayon. And yung barahan mo dito, sinasabi na hindi ibig sabihin na wala ka pang achievements or hindi mo pa nare-reach yung goals mo, ay loser ka na. Hindi daw. Kasi dito sa barahang to, sinasabi na yung pagiging resilient mo, pagiging consistent mo, yan yung magdadala sa'yo ng kumbaga ito, prosperity and abundance and success sa future. Kasi alam nyo guys, sa buhay ng tao, consistency talaga eh. 'Di ba? Pag consistent yung tao, nakikita nyo ba yung may mga tindahan? 'Di ba? May mga sari-sari store. Iniisip nyo ba magkano yung mga ano nila, mga income or benta, yung mga revenue nila? Hindi naman malaki. Lalo yung maliit lang na sari-sari store. Pero, yung iba dyan, diba, inabot na ng dekada, consistent sila. Kaya, meron silang income. Consistent din yung income nila, kahit konti. Okay, the Wheel of Fortune and the Ego. Dito sinasabi ng baraha na iwasan natin yung pagiging gold digger. Sorry gold digger talaga, lalo dun sa mga babae na tamad. Pero kung hindi ka naman tamad, okay lang. So, dito sa barahang to, iwasan din nating maging dependent. Okay? Sa ibang tao. Kailangan nating maging independent, guys. Iwasan natin yung sobra-sobrang pag-iisip ng pera. And Wheel of Fortune, sinasabi ng barahan na there's an incoming pagbabago sa buhay mo na pwedeng magdadala ng progress and then good luck and good fortune. So, dun ka mag-focus. Okay? Diba? Kung kailangan mo daw ng tulong, like here sa Army of Life na mga ant, sinasabi na kung kailangan mo ng tulong, humingi ka ng tulong. Kasi may mga tao dyan sa paligid mo na willing silang tumulong sa kahit na kanino. Pero kung wala namang magre-reach out, diba like for example, ang example dyan is yung humihingi ng ng sponsorship or yung mga, anong tawag doon? Nawala ako. Yung sponsorship yun eh, 'di ba? 'Di ba kung hindi sila hihingi ng tulong, hindi naman lalapit sa kanila yung tao para tulungan sila. So dito sa baraha mo sinasabi na ngayong linggong ito marami kang marirealize, okay? Parang isang ganun ng universe, marami kang marirealize na posibleng yung mga plano mo dati parang outdated na, okay, give up na. So, dito tayo sa bago, parang ganon. So, marami kang bagong plano ngayon and marami kang dating plano na i-give up mo na. Okay? Basta wag ka lang ma-distract. Okay? Wag kang ma-distract sa focus mo. Kasi yun lang naman yung problema sa atin pag na-distract tayo. Wala na. Okay? Thank you. Bye!